Okay. Ayan. So once again, a great and blessed evening, afternoon and morning everyone. So saan man po kayo naroon sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa USA, and where you are in the world. So again, ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Ligaspi, na nagsasabi sa inyong nawa ay sumatin pong lagi ang malaking pagpapahal at syempre ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Kristo. And again, just to share with you another song, another original piece, no? Isa po sa atin pong original na awitin na nilikha na yan po sa tulong ng Panginoon. So ngayong gabing ito, ako po samahan po ninyo sa pakikinig, no? Siyempre, una ng kanyang mga salita at ikalawa ng awitin na ibinigay po sa atin ng Panginoon na nais ko rin pong ibahagi at parinig sa inyo. Sabi nga, di ba? You cannot share if you do not have. So, hindi tayo pwede magbahagi at hindi tayo makapagbabahagi kung wala naman tayong tinanggap sa Panginoon. At siyempre, bago po ang lahat yan, siyempre, kamustahan muna tayo. No? Nawa ay saan man kayo naroon, lagi tayong datnan, no? Ng pagpapala, kalakasan, kalusugan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Ngayong gabing ito, sa ating pagkapatuloy, bago sa original na awiting na nais ko pong i-share sa inyo tonight, ang sabi rito, no, kukot lang po ko ng scripture sa Bible, lang sabi rito, ng Bible verse, no, ang sabi dito sa Matthew chapter 18, sa verse 15 to 17, ay ganito pong sinasabi, atin pong matamang tunghayan. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. No? Gusto ko sanang palitan pagmamahalan. No? So, pagsasamahan ninyong magkapatid. At sa verse 16, ang sinasabi po rito is this, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. In addition to that, sabi sa verse 17, going to verse 17, kung ayaw niyang makinig, sabi rito, no, sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, iturin mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. So sa ating pagpapatuloy, no, nais ko lang pong i-quote yung sinasabi sa verse 15, sa English translation, ganito pong pagkasabi sa the NIV or New International Version, and it says, if your brother or sister sins, no? Sabi rito, no? Go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Kaya alam nyo mga kapatid, no, ito pong awiting nais kong i-share sa inyo tonight ay talaga naman pong related at masabi nating napapanahon sapagkat ngayon po ay Berna. Kaya nga sabi sa awiting ito, love lang, no hates. No? Dapat yan po ang talagang paghariin natin lagi sa buhay natin. Sa pang-araw-araw nating buhay, walang iba kundi ang pag-ibig. Sapagkat sinasabi nga ng, di ba, ng isang awitin na madalas nating napapakinggan, pag-ibig lang ang susi ng lahat, na siyang magbubuklod sa ating lahat, di ba? Tangan mo, kaibigan, ang siyang kapangyarihan, which is the love. So, let us continue. Ang sabi nga po dito, as we go over, forgiving people can be one of the hardest things to do. At walang tutol sa bagay na yan. Naniniwala po ako that you will agree with me in this saying, no, sa pananalitang ito, na yung pagkapatawad, no, sa isang tao ay hindi madali. Ito ay mahirap gawin, no? It is one of the hardest things to do. But in the end, ngunit wag nating kakalimutan, no? Ngunit sa bandang huli, sabi nga rito, no, it always worth, no? It always so worth. Sabi ito, no, it is always, ayan, it is always, sabi dito, no, so worth it. So, ibig sabihin niyan, no, sa pagpapatawad natin, talagang walang lugi, kundi tubo lang. Pag tayo nagpatawad, talagang sulit po yun, worth it. Sapagkat ang pagpapatawad, nagdudulot yan ng blessing, hindi lang both physical and spiritual, in all areas of our lives, sa bawat aspeto ng buhay natin, talagang pinapasok yan ng pagpapatawad. So marami mga nagbabago, di ba? Maraming nare-release, at marami namang dumarating. Kaya nga, ang sabi ni Anthony D. Williams says, we are to heal, not to harm. So magandang tandaan natin ito. Magandang lagi nating ilagay sa ating puso't isip, sa ating buong pagkatao. Kaya tayo naririto
And why we do and why we do exist is it is because, no, to heal people and not to harm them. Kaya nga, 'di ba, I do remember nung ako'y nag-aaral sa College of Divine Wisdom, meron dong quotes about about sa aming subject, no, yung philosophy of education. Sabi nga doon, no, if you cannot love them, please don't hurt them. Kung hindi natin sila kayang ibigin, 'di ba? Kung mahirap sa ating ibigin, wag naman natin silang saktan. Kung mahirap na nga yung hindi mo na nga iniibig, sinasaktan mo pa. So kung di natin sila kayang ibigin, wag na natin silang saktan. At ang sabi nga rito, no, we are here to love, not to hate. Yon. So pasok na naman po yung ating awitin ngayong gabing ito na mapapakinggan mamaya-maya kaunti. Narito tayo para umibig at patuloy na umibig at hindi para manakit. Hindi para, 'di ba, maglagay ng galit o tinanakit sa ating puso. Kaya nga sabi, pag-ibig lamang, walang galit. Sabi ng awitin yan ngayong gabi, no, love lang, no hate. We are here also to create, not to destroy. Yan. So narito tayo, 'di ba, para maglikha, 'di ba? Lumikha ng pakikipagkaibigan, lumikha ng pakikipagkapwa, lumikha ng, 'di ba? Something na bagay na kung saan ay makapaglalapit sa atin sa Diyos at sa tao. At alam natin na isa sa paraan para ang Diyos at ang tao ay magkalapit, 'di ba? Walang iba kundi yung pag-ibig na pinasimulan ng Panginoon. According to the scriptures, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At anong sabi ng Bible, 'di ba? Yung anak ng Diyos, 'di ba? Sabi nga ng 1 John chapter, 'di ba? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 8. 'Di ba? Ang mga anak ng diablo, 'di ba? Ito yung mga ang kanilang mitiin na isin ay mangwasak, sapagkat ganoon ang diablo. The devil came to destroy, but Jesus came, 'di ba? Sabi doon. Sa John chapter 10 verse 10, to give us life and have it more abundantly. At ang sabi sa Matthew chapter 5, take note of that word in verse 9. Blessed are the peacemakers. Kaya hindi tayo troublemaker, kundi peacemaker. We are to create, not to destroy. So yun po yung dapat nating alalahanin at laging gawin. At siyempre, 'di ba, katulad ngayon, September na po. Pumasok na naman yung bear. So ibig sabihin, 'di ba, pagka September na, kaya nga si Mary Chan, 'di ba, noong mga nakaraan sumilip, pero ngayon lumutang na. So alam naman natin pagka bear, ang ibig sabihin niyan ay Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na, 'di ba? Yan ang sabi nila, no? Pagka bear na, Pasko na, 'di ba? It is season of loving and giving, and yun naman talaga yung totoo. At ang sabi nga, again, it is the time for sharing and giving. But there is one of the most important thing na nakakalimutan natin. Totoo na ang Pasko, ang Kapaskuhan ay nakapaloob sa salitang pagbibigayan, 'di ba? Pagbibigayan, pagmamahalan, pero siyempre yung taong nagmamahal, 'di ba? Dapat nandun lagi yung tinatawag nating pagkapatawad. Sharing is not about yung Christmas is not all about sharing. It is also giving and forgiving. So hindi lang siya pagbabahagi, pagbibigay, kundi, 'di ba? Dapat nakapaloob diyan. At mas maganda nga, sabi nga ng isang pastor, sabi niya, the greatest gift or the very best gift that we forget to give in times of Christmas is yung what we call to forgive. So yun po yung nakakalimutan nating napakagandang regalo. Pinaka, 'di ba? Valuable, pinaka talagang precious gift na dapat nating ipagkaloob sa ating kapwa. Yung pagpapatawad. FYI. Pagpapatawad. No? Kaya nga sabi ng awitin, kalimutan mo na ang nakaraan. Katulad sa ating tanong, if there is a conflict, 'di ba? Gawa tayo ng paraan. Plan ahead. 'Di ba? Talk to him. 'Di ba? Negotiate. So para nang sa gayon yung problema ay atin pong nare-resolve agad. Kaya nga sabi ng awitin, love lang, no hate. Kahit hindi Pasko, dapat tayo magbigayan. Kahit hindi Pasko, tayo ay magmahalan. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga love lang sa puso mo. At sa puso ko, sa puso nating lahat. At sapagkat yan, tunay na yan ang diwa ng Pasko. Yeah, 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 yeah. Jesus, love lang sa puso mo at sa puso ko. No? Sabi nga, L-O,
BNE. 4 na letra, pero malaki ang nagagawa sa buhay natin. Na pinangunahan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Pakinggan po natin. It is one of my original songs, composition. Recent composition. Yeah, yeah, yeah. Love lang sa puso mo, sa puso ko. Love lang, sapagkat yan ang diwa ng Pasko. Tayo umawit. Love lang sa puso mo, love lang sa puso ko, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Love lang, no hate. Minsan pa, love lang sa puso mo, love lang sa puso ko, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Love lang, no hate. Kaya tayo po'y patuloy na umibig at huwag magsawang umibig at magmahal. Sapagkat ang sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, kung pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo makasalanan pa, dapat ganyan din naman tayo. Ating ipadama ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Tinanggap natin sa Panginoon. Yes! Love lang sa puso mo, love lang sa puso ko. Yes, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Love lang, no hate. Sabi nga in chorus, L-O-B-N-E, yes, L-O-B-N-E, L-O-B-N-E, love lang. L-O-B-N-E, yes, yes, L-O-B-N-E, L-O-B-N-E, love lang. Sing it once again. Love lang sa puso mo, yes, love lang sa puso ko, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Yes, love lang, no hate. L-O-B-N-E, L-O-B-N-E, yes, L-O-B-N-E, love lang. Yes, love lang. Love lang sa puso mo, love lang sa puso ko. Yes, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Love lang, no hate. Love lang, no hate. Yes, love lang, no hate. Yan. So dapat nga dyan, sabi ng isang great coach, ay pinapalakpakan. So shoutout po kay Sister Cecile. Yan, Bristol, Saison. She's watching from Cavite City. Mabuhay mga taga Cavite. At syempre, ganun din si Oliver Sanfuego. Yan, pagpapaalala. Sabi rito, no? Pagpapatawad, pagtatama. Praise God. At syempre, no? Shoutout din po sa Man of God, no? Sa akin pong kumpare,
si Bishop Anthony Ans Ibasan. So, he's watching from Tondo. So, mabuhay yung mga kapatid natin, no? Ating mga, yan, kaibigan, kakilala dyan sa lugar ng Tondo. At syempre, most especially, sa atin pong kapatid na mangangaral ng salita ng Diyos at lingkod ng Diyos. Yan. Si paring Ans, Bishop Ans Ibasan. Yan. At syempre, ganun din, no? Wow, grabe. So, shoutout din kay Sister Janet Francisco Parma, no? Napakalayo po nito. She is also watching from Naga City. Mabuhay ang mga taga-Naga. Yan. Kamusta na kaya yung mga pili dyan, no? Namiss ko na yung pili dyan, eh. Yan, si paring Anthony, galing din yan dyan, eh. Nag-mission din yan dyan sa Naga, eh. So, kamusta na po kayo dyan, Sister Janet, no? Si Nanay Del, yung mga kamanggagawa natin dyan, syempre, mga awit, at syempre, kapo natin mga ngaral na assign dyan, at mga taga dyan. So, naway patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay, kinabubuhay. Syempre, kung meron pa rin kayong taniman dyan, pananim, palayan, so pagpalain ng Diyos, ingatan sa anumang, syempre, no, kapinsalaan, nang sagay naman yung tinanim natin, pakinabangan natin. Ayan, at sabi nga ni Bishop Ans, ni paring Anthony, no, Amen, love lang, no hate. At yun naman po talaga yung totoo. So that is the another song na ibinahagi po sa inyo, and it was entitled, Love Lang. At ang sabi nga, no, it is better to forgive rather than not to forgive. Mas maganda na yung tayo po yung nagpapatawad, na unang magpatawad, di ba? Kaysa yung tayo ay hindi nagpapatawad. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan, Matthew chapter 6, 12 to 14, pababa. Sapagkat kung pinatatawad natin yung mga nagkakasala sa atin, patatawarin din tayo ng Panginoon. At ang sabi ng Ephesians and Colossians, di ba? Dapat tayo maging mabait sa isa't isa, pagpatawaran sa isa't isa, yamang tayo ay pinatawad ng Panginoon, magpatawad din tayo. In addition to that, sabi ni Martin Luther King, ayan, okay, so may dala po ako, di kita nakita ng anniversary. Wow, grabe. Salamat po, no? Sayang, di tayo nakita, pero dadagdagan ni Lord yan. Ayan, so ganun din, Sister Corazon, Corazon Adesna Bagarino. Ayan, so great. Sabi niya, good evening po, Brother Ed. God bless you more. Yan, Sister Cora. Okay, so from Malabon, no, to Bulacan. So nawa, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon dyan. At saman tayo naroon, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. At syempre, no, hindi man tayo nagkita nung 13th anniversary sa Luneta, sa Janet, no. Super thanks pa rin po sa inyo pong tawag dito, yung something na yung inyong extra effort, no? Yung inyong dala-dala, ano man yan, hindi ko man natikman, di ba? So, hindi man tayo nakita, pero naniniwala ako, dadagdagan niya ng Panginoon. may ganon, gustong taka, siksik dito, mapo. Basta ang mahalaga, sabi nga nila, importante. So, mahalaga dyan, di ba? Hindi man tayo nakita, at least nando kayo sa gawain ng Panginoon. At si Lord pong magpala sa inyo pong extra effort, sa inyo pong pagmamahal sa mga lingkod ng Diyos. At syempre, nandito na rin po, naka-scene na rin po, and she's also watching, Sister Leia Andaya, isa po sa ating mga manggagawa, from Camarin, yan, sa lugar ng Area D, dyan po sa Lourdes chapter. Mabuhay ang mga taga Lourdes chapter, ang mga taga Camarin. At syempre, ganun din ang mga taga Naga City, mabuhay ang mga taga Naga. No? Paborito ko dyan, pagka, lalo na yung pauwi, no, sa Maynila, yung pili nuts, yung pili, sarap yan. Tapos lalo na pagka may outreach tayo, yung outreach natin yun, no, medyo malayo. Ang paborito ko dyan kinakain sa bus, yung nilagang mani, no, na napakasarap. Tapos meron pa dyan yung futo ba yun or something hot cake. Yan ang mga paborito natin sa biyahe. In addition to that, sabi nga ni Martin Luther King, darkness cannot drive out darkness. Totoo po yun. So, same thing with that, same thing sa ating tinungayang gospel, di ba? Yung galit, hindi maalis sa pamagitan ng galit. Yung kadiliman ay hindi maalis sa pamagitan ng isa pa ring kadiliman. Yung kadiliman ay mas lalong didilim kapag dinagdagan natin ng dilim. Kaya ang sabi dito, no, only light can do that, which is true. Pak na pak, swak na swak, sabi nga. Di po ba? Amen? Walang ibang makapag-aalis ng kadiliman. Hindi yung kanyang kapwa dilim, kundi yung liwanag. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? According to the gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, di ba? Saan ba nilalagay yung ilawan? Sa ilalim ba ng takalan o sa ibabaw? Di ba sa ibabaw?
At siyempre, ang ilaw hindi tinatakpan para maglumiwanag ang paligid. So, saan ang kailangan ng liwanag? Sa dilim. Kaya, darkness cannot drive out darkness, only light can do that. So, hate cannot drive out hate, only love can do that. Sabi po yan ni Martin Luther King. Ayan, at nandyan na rin po yung ating pinsan, no, sa apelyido. Yan, Sister Bernadette Tablada, asawa ni Brother Sunny Tablada. So, she's also watching, no? Hindi ko lang alam kung sa Antipolo, no? Tama, if I stand correctly, sa Antipolo. Sumubo yung mga taga Antipolo. Ayan. Kaya nang sabi, di ba? So, hate cannot drive out hate. Diba? Ang galit ay hindi maalis sa pamamagitan ng isa pang galit. Magagawa lang natin na ang galit ay maalis at alisin sa pamamagitan ng love lang. Yan o, may paganyan-ganyan pa tayo, di ba? So, siguro medyo natatawa kayo, di ba? Kaya yun lang, love lang. Di ba? O, isa pa ulit. Sabi nga sa awiting ito, yes, love lang sa puso mo at love lang sa puso ko. Yes, love lang, yan ang diwa ng Pasko. Love lang, no hate. Sabi nga in chorus, minsan pa, yes, L-O-V-E, yes, L-O-V-E, yes, L-O-V-E, love lang. Yan. Kaya po natin kalilimutan yan na kahit hindi Pasko, tayo po ay magbigayan, magmahalan. So, bago ko po makalimutan, I want to encourage you, no? So, na kung saan is, please subscribe, no? Paki-subscribe niyo po, no? Sa Madayat Sabi, yung aking pong YouTube channel. Kung maaari po, no? If you want, no? Kung maaari, please do subscribe sa ang aking pong YouTube channel, Ed Soriano YT. At pag niresearch na po yan, sinearch po yan, so mag-upload po din yung ating poster natin sa atin ng DLSS or The Life Stories of My Song. At syempre, huwag nyo nga po palang kakalimutan na you can send stars, no? Sa akin pong pagla-live na ito. No? Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga kakilala natin, most especially, no? Na vlogger na kung saan di ba? Gumagawa ng ganitong mga bagay, no? Gumagamit ng ganitong platform as our support. So, Diyos na rin po magpala sa inyo. At siyempre, shoutout din po sa mga nag-send sa akin ng stars, no? So, hindi ko man kayo isa-isahin, kilala na po kayo ng Panginoon. At tayo naman po, no? Ginagawa natin ito for, di ba? First and foremost, to campaign the gospel, to share di ba? To propagate the good news. Yan po yung pinakapangunahin natin ditong layunin. At siyempre, magbahagi ng ating talento na bigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, unleash your potential. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Pinagpala ka, dapat maging pagpapala ka sa iba. So, yun po, no? Please do subscribe yung aking YouTube channel, Ed Soriano YT. At ganoon din, please send star if you will. Ayan. In super thanks po in advance sa inyong gagawin yan. At ganoon din naman, no? Pakisilip din, no? Pakitingnan din po yung aking Facebook feeds. It is all about be a blessing, spread the good news. Katulad ngayong gabing ito, kung kayo napagpala po sa pamagitan ng awiting ito with words from the scriptures, from the gospel, you can share it, no? You are feel free to share, no, this video, no, through Facebook Live. So malaya po tayo. Kung kayo po yung napagpala, no? At siyempre, super thanks din sa mga encouragement sa akin, no? Siyempre, kasi yung mga pinopost natin sa Reels, yung mga video, yung pep talk natin, halimbawa. So, salamat sa mga nag-share niyan. So, Diyos pong magpala sa inyo. Now, more are coming. So, please, do some comments. Ayan, meron din tuning in ngayon. May nanonood din sa atin ngayon, nakasumblero. Hindi ko po ma-distinguish kung sino po siya kasi hindi nag-upload dito yung kanyang pangalan. So, salamat po sa inyo pong panonood. No? Hindi ko alam kung Sister Dada ba yan. Ayan, si Alda. Ayun, Alds Jonix. Yan. She's also watching Alds Jonix. So, saan po ba kayo? Yeah. So, please do some comments. At salamat po, no, sa inyo pong panonood at pakikinig sa Magandang Lalaki ng Kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eddie, wow.
So yan po, huwag natin kalilimutan, no? Napakinggan natin sa aking pong one of my original composition, Love Lang No Hate. So mas maganda na kung tayo magtatanim, ang itanim natin, pag-ibig. Sapagkat maganda ang binubungan niya. Tayo pa lalang pagpapalain, pababatain, at ilalay sa namang sakit at karamdaman. And syempre, I'm praying na tayo pa'y walang sawang patuloy na bulin ng pagkapala ng Panginoon at naniniwala po ako that something good, that something great is going to happen tonight. Sa inyo pong pakikinig, naniniwala po ako that God is doing a miracles, that God is blessing us. Kaya again, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Jesus. Ano man po ang inyong kahilingan, lagi nating tatandaan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo ay tsak yun, may katugunan. Kaya isa lang pong masabi ko sa inyo, sa atin, ngayong gabing ito, na nanonood, no? Bless ka na. Bless ka na. Super bless ka na. Kitang-kita ko. And again, super thanks po sa inyo pong panonood at pakikinig. At nawa sa mga susunod pa nating pagla-live, so supportan po ninyo ako. At siyempre, buhay po tayong lahat, mabuhay ang Panginoong Kristo. Super thanks sa inyo pong lahat. Amen and amen. Love lang.